tayo ngayon guys, magtatanong po tayo sa ating kaibigan kung ano po ang pinakamagandang batas po dito sa ating bansa. Kasi po nakikita po natin, magtatanong po tayo, napakarami pong mga tao na nagpaabot nito. Mismo ako ang magtatanong sa ating kaibigan kung ano ang pinakamagandang solusyon ba, kung ano po ang maganda na batas po dito sa mga tao dahil po sa napakaraming mga krimen, mga taong inosente pinapatay po nila. Kaya dito po ninyo ngayon mapapakinggan at mapapanood po dito sa paligid ng ating kaibigan. Naparito po ako, gusto ko pong malaman po sa inyo mismo. Marami pong nag-request kung ano po daw talaga ang ikakatulong po ninyo na ipaabot, kung ano po ang magandang batas na ipatupad po dito sa Pilipinas ngayon dahil po napakarami ng mga inosente ang pinapatay. Walang kalaban-laban, pinapatay. Ano po ba ang pinakamaganda po dito? Nagbigay po si kaibigan guys ng advice po sa lahat po na makapanood. Pakishare po ito guys. Sana po matugunan po ito ng gobyerno. Ano po yan kaibigan? Ito po ang pinakamagandang advice ng ating kaibigan. Para daw na mabawasan ang mga taong mainit ng ulo, kriminal, mainit, mahilig pumatay. Kasi maraming kriminal ngayon guys na laya, yung kuan ba kanang pre, no? Maraming mga kriminal ngayon guys, napagala-gala lang dyan. Alam po natin na marami pa silang mabibiktima. Ito po ang advice ng ating kaibigan sa lahat ng makapanood. Meron po siyang sinasuggest po ngayon sa atin. Kung gusto po natin na mabawasan po daw ang mga kriminal po dito at mga drug addict, ito po daw ang gawin na batas, death penalty. Kung hindi po ito gagawin guys, marami pang buhay na mawawala. Inosente ang mga magsasaper dito tulad po ng walang kalaban-laban. Yun po ang nakikita ng ating kaibigan ngayon guys. Napakalungkot man isipin na ito po ang ipinapaabot ng ating kaibigan na batas, death penalty yun daw ang pinakamaayo. Kaya kung dili ini death penalty, dagan pa kaayong mga tao karon na sobra kainit. Kapag mayroon pong ganitong batas, alam po natin maraming tao matitino dito kaibigan, di ba? Noong si Tatay Digong noon guys, totoo yan sinasabi mo kaibigan, noong si Tatay Digong po yung namumuno, no? Mayroon mang krimen, ngunit sa drug po, war on drug. Anong nangyari? Mga kriminal, mga shabu, gumagamit, yun po ang nabibiktima. Kasi napapatay sila dahil po lumalaban, dahil po ay ang kanilang utak ay wala na po sa normal. Yung tandaan po natin ngayon sa lahat po ng makapanood sa atin, hindi po ito basta-basta na ito ay mapapaabot ng ating kaibigan. Kasi nakita po niya ang batas natin, kung may kaya yung kriminal, pwede pang makalaya, no? Kung ano man po ang buhay po ang kanilang kinuha, yun na lang po, buhay na lang po ang ibabayad dito. Salamat kaibigan sa inyong ipinapaabot. Ako ay humihingi po sa inyo ng pasensya kung yan po ang naitanong namin. Guys, hindi man po ito kagustuhan ng ating kaibigan, ngunit dahil po sa nakita po natin na grabe ang mga pangyayari. Kahit wala kang kasalanan, kahit naglalakad ka lang dyan, kung mapagtripan ka ng mga naka-drugs, no? Ang maayugod kaayo karon guys nga gawin na batas, death penalty. Kung kinsa tong tao manglugos, pat yun na lang. Ana na lang na. Kung siya tong tao nga kriminal, kung buhay po ang kanilang kinuha, buhay din po ang ipapalit. Alam natin maraming mga kriminal po dito na magpipigil, yun po ang totoo. Noong si Tatay Digong yung namumuno sa droga, dahil po hinigpitan po niya yung droga. Anong ginawa ng mga kumakain ng droga, no? Nagsuyop diha, surrender, di ba? Si Tatay Digong lang po yung nakatugon yan. Yun po ang totoo. Maraming droga magtatago. Mahirapan po yung mga pusher na magbibinta po ng mga droga dahil po takot sila, pag nahuli sila, patay sila. Yun po, doon po natin makukuha po ng maganda na batas ngayon. Tulad po ng mga inosente, pinapatay po sa mga adik na kapag may kaya yung adik makapagpiyansa,
kaibigan. Masakit po isipin guys sa kanila po itong ipinapaabot ha. Sakit po daw sila ha, na yung death penalty ang ipatupad, no? Sakit ko na, pero kung dili ko niya naon, looy man daw kaayo ang mga inosente. Kay sila manggi tulad ng anak, no? Pinapatay yung magulang, yung nanay kapanganak lang. Kung sa gihitabo. Grabe, kasakit po isipin, kaibigan. Wala daw ibang choice dito guys na pinakamagandang batas para mabawas-bawasan ang mga kriminal, ang mga mahilig pumatay ng tao. Sila, labi ng mga tao na manugo o mubayad, sila dapat ang habulin. Sila sana ang mabigyan nito ng mga parusa ng death penalty. Dahil po buhay po ang kanilang inutang, buhay din po ang kapalit sana para mabawasan. Luoy kayo makita nato sa social media, gipantigbas ra ng mga tao nga walay mga sala. Dahil po ito daw guys sa mga tao na nalulung sa masamang bisyo, nalulung sa material, nalulung sa lahat po ng kung sa may kakalulungan sa tao guys, kanang kadimunyuhan. Ito po yung napaabot ng ating kaibigan. Kaya dapat karon guys sa lahat po na makapanood sa atin, pag ampinggin mo, mag-ingat kayo. Huwag kayong basta-basta maniniwala ngayon. Lalo na kayo ay aalis sa ibang lugar na pupuntahan po ninyo. Huwag kayong magkampante, dapat maging alerto kayo sa paligid nyo. Ito po yung tandaan po ninyo. Marami ng buhay po ang nawawala dito. Ito yung sinabi ng ating kaibigan na sabi po niya, pinapatay nga ang kadugo. Kayo pa kaya na hindi po nyo kadugo yan, yung mga tao nakapaligid sa inyo. Kaya mag-ingat po tayo, maging alerto po tayo sa paligid guys. Dahil po nalulungkot ang ating kaibigan sa tuwing po mayroon po mga inosente, no, nabibiktima lang po sa mga tao na nasa kay Satanas. Salamat kaibigan dahil po baka po matugunan po itong batas na ipinapaabot po ninyo tulad po ng death penalty. Yun po talaga ang solusyon po dito sa mga tao ngayon guys. Para mabawasan ang mga kriminal, para wala ng mga tao ba na madaling pumatay ng tao. Kahit kapag mayroon pong batas na ito ay death penalty, kapag mayroon silang maiisip dahil sa galit nila na mayroon silang gustong pagbuntungan o patayin, at least pag naisip po nila na patay. Buhay, pag buhay yung kukunin ko, patay ako. Buhay din po yung maibigay ko. Kaya dapat po ito ang gagawin po sa gobyerno ngayon. Sana po mapansin po ito ng marami.